Okay, so how to grow watermelon? So this is from Grow How, no, by the S2S Seed. Okay, so nakalagay dito, gamit tayo ng kwan. Gamit tayo ng pointer. So, narrow paths help with irrigation and drainage. So, ibig sabihin yung daanan ay konti lang. Huwag masyadong malapad yung daanan. Kasi nga, pag nagpatubig, lalo ito, watermelon, no? Kailangan siya, o ang pagtanim nito, Marso, April. Kasi 60 days, pagkatapos mong transplant, ay harvest na. First pick na yun. First pick. Ibig sabihin, unang pitas. At sa isang hektarya, ang kailangan ay 7,200 plants. So, ito yung spacing. Ito yung plot. Okay, ito yung isang plot. O, planting bed. Ang distansya nila sa bawat isa ay 50 cm. Okay, 50 cm. Wala pang dalawang ruler yan. So, dito ka dadaan, no? Diyan sa daan na yan, diyan ka dadaan pang mag-aabono, mag-spray. So, diyan ka dadaan. Ngunit, yung sunod na plot ay dito na. Mayroong distansya na 3 meters. Diyan sila gagapang para undisturbed sila. Ayaw kasi napakwan na yung kanilang vine ay nadidisturbo. Nakukuha ba? Gaano kalapad itong plot? Katulad ng iba ding crops, merong yang 1 meter wide, 30 centimeters kapag tag-ulan, 20 centimeters ang taas kapag tag-init. At ang pakwan ay pwede rin itanim sa tagulan basta mataas yung plot. Yung hindi siya matubog o hindi siya malubog sa tubig. At siyempre, sabi nga natin, wag tayong masyadong umasa sa lupa, lahat ng abono. Maghalo ng manure or organic fertilizer. So sa bawat 3 kilong manure, ihalo sa 60 grams na complete fertilizer. And then saka ibudbud yan sa lupa per 2 meters. Okay? Sa bawat 2 metro, 3 kilo ng manure, vermicast, or compost, ihalo sa 60 grams na complete fertilizer. 14, 14, 14. Seedling production, ang pakwan ay dapat isidling muna bago siya i-tanim. So ito, 1 to 2 part soil, isang isaw, 2 sako ng lupa, ihalo sa isang sako ng vermicast or manure, at saka ihalo sa carbonized rice hull. Yung sinunog na ipa. Ihalo yon, at saka yan ay dapat iluto para mamatay yung harmful organisms. At saka yun ang para makapatubo ka sa anong tawag dyan? Seedling tray. So, sowing depth, size of 2 seeds. Ibig sabihin lang, wag masyadong malalim, wag naman masyadong mababaw. Saka ilagay sa greenhouse. So, pag farmer ka, involved ka sa production, no? Malakihang production na ay dapat may greenhouse. And then, merong good ventilation. Ang gilid ng greenhouse ay lambat. Ang ibabaw ay UV plastic. Magdilig sa umaga at huwag sa gabi. No, para hindi masyadong dumami yung fungi na siyang papatay doon sa iyong seeds. Okay, ang seedling production ay 8 to 10 days. 8 to 10 days saka siya pwedeng i-transplant. Ito yung tinatawag na hardening.
2 hanggang 3 araw bago siya ilipat tanim. Bawas-bawasan na yung pagdilig, no? Reduce water, and then expose to more sun 2 to 3 days. I-practice na siya sa araw. Para pag sa field, sanay na. Kung ayaw mo ng transplanting, okay? Ang transplanting, sinabi ko na sa inyo, maraming advantages niya. Una, madaling i-maintain yung mga seedlings. Bakit? Kasi nandun lang siya sa greenhouse. No, hindi siya maatake ng mga hayop, hindi siya maatake ng langgam, ants, at saka yung pagdilig, paglagay ng pataba, yung calcium nitrate ay hindi masyadong matrabaho kasi nga sa greenhouse lang siya. Kung gusto mo naman, wala kang panggastos sa greenhouse, wala kang pambili ng seedling tray, wala kang pambili o ayaw mo na mag-prepare ng planting medium, kung saan ka magpapatubo ng pakwan seeds, direct sowing ka na lang. Magtanim o maghulog ng 2 buto bawat butas. At pag siyan ay dumating na ng 10 centimeters, no? Ganito kataas, papatayin yung bansot. Kukunin yon para mas malaki yung isa lang yung ititira. Mas malaki yung bunga, no? Kapag tama yung pag-isa lang. Fertilizer application, kailangan ng complete, kailangan ng urea, kailangan lang ng 0060. 2 linggo pagkatapos na yan ay matransplant, maglagay ng 10 grams complete, 10 grams urea paghalo. 1 kutsara yon. 10 grams is 1 kutsara. Hindi, 1 kutsarita. 2 linggo, 28 days after transplanting, yung day 80 dyan na, days after transplanting yan. Maglagay ng 10 grams na urea at 10 grams na muriate of potash. Bakit ka maglalagay na ng kulay pula na to? Kasi naghahanda na yung pakwan sa pagbunga. Kung walang mabili na muriate of potash, bumili ng foliar fertilizer na mayaman sa potassium. Yun ang i-spray. 42 days pagkatapos mo na maglipat tanim, maglagay ng mas mataas na ito. Grabe na ito. 20 grams na complete at 10 grams na muriate of potash. 20 grams, no? Ang ilagay na complete sa 56 days after transplanting. So, 4 na beses maglalagay ng abono. At sabi dito, maximum of 3 vines per plant. Ilimita sa 3 lang na galamay, no? Sanga. 3 sanga lang. Kasi pag masyado mong pinarami, yung bunga na ipoproduce niya ay masyado nang maliliit. Pag yan ay maliit, nire-reject yan. Pero dito sa atin, yung marketing experience natin, dito sa atin okay lang kahit na maliit. Mas pabor nga yun kasi kaya nilang bilhin. Pero doon sa mga mall, ay mayroong standard na kilo per piece. Kaya kung gusto mo malaki, hanggang 3 kwan lang, hanggang 3 sanga ka lang. Pag may pang-4 ng 5, ikating mo na yon. Para yun nga, no? Maabot natin yung timbang, no? Yung laki ng bunga. Okay. How to assure high yield? No? Sa lahat ng tanim ito, no? To prevent infection, yung mga matanda ng halaman, bunutin, huwag magtira. Kasi taglay ng mga matatandang halaman, yung mga sakit at saka insekto. Old crops, yung mga dating tanim, tanggalin. Damo, kaagaw sa sunlight, kaagaw sa fertilizer, at nagdadala ng sakit sa halaman, tanggalin yon. Crop rotation, i-observe din. Sa una nating mga discussion, napaliwanag ko na ito. Anong purpose ng crop rotation?
maiwasan yung pagdami ng gusto ng mga insekto at mga sakit. And then, napapanumbalik yung sustansya ng lupa. Ano nga yung nagbibigay ng sustansya? Yung sitaw, sitaw, munggo. Yan, pag nagtanim ka niya, nagbibigay ng sustansya. Sitaw, munggo. Hindi nagbibigay yung okra. Yung mga legumes, sitaw, munggo. Basta may legumes, no? Yung malakas kumonsumo, itong mga cucurbits, upo, ampalaya, pipino. Okay? Ito din, malakas din. Itong kamatis, talong, sili. Huwag mong ulit-ulitin yan, ha? Ito nga, pinapa-observe sa atin yung crop rotation. Ito yung mahina lang kumonsumo ng sustansya. Mahina. Kumonsumo ng sustansya. Itong repolyo, cauliflower, itong Chinese cabbage, kangkong, pechay. So, kailangan ikutin yung pagtanim. Huwag yung palagi na lang talong, o kaya ampalaya. Ay, huwag naman. Okay. Pag nag-spray, merong balot ka ng gear. Walang malakas na hangin. Huwag naman masyadong tirik ang araw. Kasi baka mahilo ka naman doon sa sobrang pagod. Good nozzle. Kailangan mapunta ng maayos ng sa halaman yung in-spray. And then maghugas pagkatapos ng pag-spray. Huwag itong i-underestimate kasi nga itong mga chemical, it can cause cancer. Okay? And then pag sensitive yung baga mo, it can trigger allergy. Insekto. Ano yung mga insekto natin? Trip. Apid. Yung itsura ha, ito yung itsura ng trip. Kulay dilaw na insekto, no? Apid. Whitefly. Uod. Leaf miner. Parang may dinaanan sa dahon. Okay. Beetle, yung kulay dilaw. Dahil sakit yan ng mga cucurbits. Yung insekto sa cucurbits, beetle. And then, fruit fly. Putakti. Hindi yan bubuyog. Putakti yan. Okay. Fipronil. Ang kaya niyang kunin o kaya niyang patayin ay ang trip, apid, at saka whitefly. Kaya niyang patayin yung leaf miner. Lambda cyhalothrin, karate. Kaya niya yung trip, apid, whitefly. Kaya niya yung caterpillar. Kaya niya yung leaf miner. Kaya niya yung beetle. Hindi niya kaya yung fruit fly. Dinotipuran. Kaya niya yung trip. Kaya niya yung leaf miner. Kaya niya yung fruit fly. Okay? So, kayo na yung bahala dyan sa baba. So, yung pamilya, ito sabi niya, alternate mode of action, groups to prevent resistance. Ito yung pamilya ng insecticide. Okay? Ibig sabihin, pag isang pamilya sila, pumili ka lang ng isa. Tulad ng dinotipuran, thiamethoxam, imida, cloprid, pareho silang pamilya, pumili ka lang ng isa dyan. Or, huwag silang isabay. Nag-spray ka ngayon. Sa sunod, ibang pamilya ng insecticide yung gamitin mo. Huwag yung nag-spray ka ngayon ng dinotipuran, 4A yung pamilya niya. Tapos sa sunod, spray ka na naman ng isang pamilya na sila. Huwag. Ibang pamilya yung gamitin mo. Tapos sa sunod, saka ka bumalik. Okay? Infected plants and fruits. Pag yan ay natake ng uod, tanggalin na yung prutas. Kaya maganda nga kung mayroon kang baboyan, bigay mo dun sa baboy. No? Para
hindi lang siya masayang. Nagiging feeds ng ating mga alagang hayop. Sabi pa dito, reduce spraying 40 days if healthy. Pag transplant mo hanggang 40 days, kung hanggat maaari, huwag ka mag-spray. Kasi nga, bata yung halaman, kaya niyang labanan yung sakit. And then isa pa, ayusin yung lupa, magdagdag ng mga organic fertilizer. Kasi nga, pag mataba yung lupa, kaya naman ng halaman na depensa yung kanyang sarili. Wag po tayo mag-farm na yung lupa lang talaga. Magdagdag tayo. Kung ngayon, kung wala kang organic fertilizer, wag ka na lang mag-farm. Kasi mataas yung tsansa na malulugi. Lalo na kapag nagpakawala tayo ng malaking puhunan. Okay, pag-usapan natin yung mga sakit. Ito yung mga sakit niya, anthracnose, gummy stern blight, lapnos yan, no? Downy mildew, virus. Ang virus, ang nagdala niya na insekto. Okay, chlorothalonil, siya ay preventive. Ibig sabihin, wala pa yung sakit, mag-spray ka na. Mancozeb, preventive din. Azoxystrobin, preventive plus curative. Pag sinabing broad spectrum, ibig sabihin lahat ito kaya niya. Ang kaya ng azoxystrobin ay anthracnose, gummy stern blight. Ngunit, kaya spray lang dapat yan hanggang 4 na beses. Propamocarb, preventive plus curative siya. Ang kaya niya ay downy mildew lang. Simosacnil, curative siya. Ang kaya lang din niya ay downy mildew. Pag gumamit ka ng simosacnil, kailangan maghalo ka sa kanya ng chlorothalonil or mancozeb. Okay, metalaxyl.